Ayong gabi ikabunso magayong gabay po sa tanan no magbinisaya lang ko kay doon ako'y nabasa nga mga comments sa usa ka upload regarding sa lindol na nangyari sa Cebu last year, October 10. Hindi yan makakalimutan, October 10. The reason why na nag-create ako ng ng video na to is that gusto ko lang din sa mga nagko-comment dyan sa mga uploads na video, and the reason also bakit ako napapunta doon kasi nag-search ako kung saan talaga ang center ng magnitude 4.6 na nangyari lang kanina, no. Nakaupo ako doon at meron lang akong binabasa na mga importanteng documents kumbaga sa computer, and suddenly nag-shake, parang niuyog, no. In other words, in Tagalog, naglindol bigla, but it was just 30 seconds I guess ang pag-shake. So 4.6 medyo malakas-lakas na siya. So bigla po akong napasearch sa sa Google at saka sa Facebook. Nakita ko yung mga yung mga komento sa mga nakaraang lindol dati. Grabe yung mga iba dyan, parang mga walang kaluluwa, nagsasuffer na nga yung mga tao, like nalindol na nga, isisisi nyo pa sa nalindulan. May mga nabasa po akong deserve yan kasi marami dyan kasalanan. Diyos ko naman, lahat naman siguro para pinagkalibutan kahit saan tayo magpunta. Maraming mga abnormal na mga tao, hindi lang sa Cebu, no. For your information, ang taga Cebu is mga religious yan, majority, no. Kaya wag niyong sasabihin na nilindol yan dahil makasalanan. Hindi ba pwedeng sabihin natin na nandito lang talaga yung sa bugo lang talaga nandun lang talaga yung lindol ko, anong tawag doon, epicenter, parang ganun. Di ba pwedeng sabihin? Pagkos yung mga sinasabi niyo dyan is para kayong mga walang kaluluwa, no? Nakakasad lang kasi kapwa Pilipino may mga abnormal, no, na mga Pilipino na nalindulan na nga, sisisihin pa, may pang comment na hindi kaaya-aya, no. Kung sa inyo mangyari yan, no, at saka marinig din ninyo yung mga masasakit na mga komento, sabihin din, ibalik din sa inyo na nilindol yan o binagyo yan dahil kasalanan. Nature yan, kusa yan no, pagbuot sa Ginoo na, no, pero dili ut pasabot nga nilindol ka pagbuot sa Ginoo nga moingon ang Ginoo nga kana diha lindula kay makasalanan na, dili na siya, no. Natumong na jud nga ang bangag, ang epicenter, yung is nandoon lang talaga sa isang lugar. At sa ngayon, for example, yung nangyari na lindol is bugo na naman, which is yun din ang center ng lindol last year, 7.2. Di man siguro na sila mga abnormal, no, nga kanang niagi na og bagyo, niagi na og lindol sa pamanadihang ng mga kalamidad, nga dili sila magampo, dili sila natural magampo na unya sa kanang pagbalik nato sa Ginoo, di ba, bawas-bawas na din yan sa ating mga sala. So ibig sabihin, kung gidublahan karon makasalanan gyapon, naisala, pero dili na siya as in kay nagamping naman ang mga tao kay tungod anang mga nahitabo nga kalamidad.
kalamidad na siya, mao gani gitawag na siyang kalamidad kay dili dili na siya pagbuot sa tao, di na siya pag-ano, no. Grabe ng mga tao nga uban no nga maka-comment nga wagas, grabe kaayo, no. Ako pa sa inyo no, mag ano na lang mo, sympathy na lang mo, no, sa mga mag-ano na lang mo kanang say tawag ani, makiramay, mag-ano na lang mo sa amo, no, sa katong mga kahit parehas naman ta mga Pilipino, kung kamo di ay may linugon po diha, no, tapos to na may madunggan nga ano, sakit ba ya sa sakit kay kami diri kaning Cebu na man jud ni diri Permerong Santo, no, Kalungsod, Pedro Kalungsod, puti pasabot na jud diri ang mga maayong tao, no. So kanang nahitabo ang mga kalamidad, nature na, dili na siya ano, dili na siya sa kasalanan yung mga ano, busa kamong mga walay mga batasan, mga abnormal na mga tao, mga Pinoy, mga tao, no, pag-andam mo kaya katong mga nag-comment mahita maunay mahanuukan sa tanang mga kalamidad po, di man sa pag-ano, sa pag tunglo sa inyo nga, pero deserve po din yung na makaagum o makatagamtam anong mga kalamidad po. Mora na. Salamat.